Maraming tao ang bumabase sa pagkatao ng kapwa nila base sa panlabas nitong itsura. May ilan pa nga na napakadaling husgahan ng isang tao kahit hindi pa nila ito lubusan nakilala. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng sumusuporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong aking ibabahagi ay hindi ko lang kwento, kundi kwento rin ito ng aking kakambal. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Kalel at ang aking kakambal sa pangalan na Lowell. At ito ang aming kwento. May mga nagsasabi na kapag kambal daw ay madalas na hindi nagkakasundo dahil magkaiba ang kanilang ugali. Pero iba kami ng kakambal kong si Lowell. Bata pa lang kami ay magkasangga na kami. Noon pa man ay itinuro na sa amin ng tatay namin na dahil dalawa lang kaming magkapatid ay dapat sa lahat ng oras at pagkakataon ay magtutulungan kami. Ang tatay namin ay isang mahusay na manunugis ng mga aswang noong nabubuhay pa siya. Pero yun ay isang lihim lamang at kami-kami lang ang nakakaalam. Hindi kasi gusto ng tatay namin ang papuri bilang kapalit ng kabayanihan na kanyang ginagawa. Kaya nang tumungtong kami sa edad na 12 ay sinanay na kami ni tatay sa pakikipaglaban sa aswang. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang tatay namin dahil sa isang matinding pakikipaglaban niya sa aswang. Ngunit ilang araw bago siya pumanaw ay nagbilin siya sa amin ni Lowell na kapag nasa edad 20 na kami ay hukayin namin ang isang kahon na nakabaon sa ilalim ng puno ng kamyas sa likod ng aming bahay. Hanggang sa dumating na ang ika-20 kaarawan namin ni Lowell. Umaga pa lang ay nasa likod bahay na kami para hukayin ang kahon na sinasabi ng aming tatay. Gaano ba kalalim ang dapat nating hukayin, Kalel? Lagpas tuhod ko na tong hinuhukay natin Pero wala pa rin yung kahon na sinasabi ni tatay. Aba, nakakapagod na. Wala akong ideya kung gaano kalalim ibinaon ni tatay yung kahon na sinasabi niya. Kaya maghukay lang tayo na maghukay, Lowell. Baka naman makagawa tayo dito ng balon Eh di mas ayos kung ganun. Hindi na natin kailangan mag-igib ng tubig kay Aling Simang, di ba? Eh minsan ang sungit pa naman nun. Pero iba rin tong trip ni tatay, no? Pwede naman niyang itago na lang sa kung saan yung kahon Pero mas pinili pa niyang ibaon sa lupa. Ang lalim pa. Sa bagay, ano pa bang bago rito? Di ba mga bata pa lang naman tayo ay gusto ni tatay na palagi tayong nahihirapan? Gaya na lang nung halos araw-araw tayong nagsasanay sa paggamit ng itak kasi ang gusto niya ay maging kagaya niya tayo na isang manunugis. Ano ka ba, Lowell? Hindi pagpapahirap ang tawag doon. Ang tamang tawag sa ginagawa ni tatay ay pagtuturo ng disiplina. Gaya nitong ginagawa natin ngayon. Kailangan na matinding disiplina at pasensya dito. Kasi kung mainipin ka, hindi mo makukuha yung kahon. Pero, may ideya ka ba, Kalel? Kung anong laman ng kahon na yon? Sa totoo lang, wala akong ideya. Kaya nga dapat, mahukay na natin yon para malaman na natin. Hindi kaya mga ginto ang laman nun? O kaya mga alahas? Sana tama ako para hindi na natin kailangan magtrabaho sa taniman ng mais. Pero imposible naman yung sinasabi mo, Lowell. Paano magkakaroon ng mga ginto at alahas si tatay?
Hindi ba? Nung nabubuhay pa siya, ay halos wala na nga tayong makain. Malay naman natin, di ba? Hindi masamang mangarap. Sana talaga, mga ginto at alahas ang laman ng kahon para sulit ang pagod at hirap natin sa paghuhukay. Alam mo, Lowell, mas mapapabilis ang paghuhukay natin kung tatahimik tayo. Ang daldal mo eh. Magsasalita pa sana si Lowell nang bigla siyang natigilan matapos niyang ibaon ang pala sa lupa. Nanlalaki ang mga matang tumingin siya sa akin. O bakit? Ano nangyari? Bakit para kang natuklaw ng ahas dyan? Khalil, may tinamaan ako matigas eh. Sa palagay ko, ito na yung kahon na sinasabi ni tatay. Talaga? Sana nga tama ka. Akala ko talaga hanggang lampas tao pa ang kailangan nating hukayin. Sa pagkakataon na yon, ay nabuhayan talaga kami ng loob. Mas binilisan namin ang aming paghukay hanggang sa tumambad sa amin ang isang bagay na nakabalot sa sako. Pinagtulungan namin kunin ang bagay na yon hanggang sa naiahon na namin yon sa hukay. Inalis namin ang sako at nalaman namin na isang kahon na pahaba ang naroon. Gawa yon sa matibay na uri ng kahoy. Khalil, malakas talaga ang kutob ko na ginto ang laman na kahon na yan. Huwag kang umasa na may ginto sa loob niyan dahil kung wala, ay baka 1 linggo kang magmukmuk. Ang mabuti pa siguro, sa loob na natin ng bahay buksan yan. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito eh. Kung sakaling ginto ang laman yan at merong nakaalam na ibang tao, naku po, baka nakawin pa yan sa atin. Tama ang sinabi mo. Halika, tulungan mo na akong buhatin yan. Pinagtulungan naming buhatin ni Lowell ang kahon at dinala namin yon sa loob ng aming bahay. Isinara namin ang pinto at saka ko binuksan ang kahon. Tumambad sa amin ang 2 itak at 2 kwintas. Ang kwintas ay may palawit na kulay berdeng bato, habang ang itak naman ay may mga simbolong nakaukit sa mismong patalim. Isang nakatoping papel ang kasama nun at yun ang una kong kinuha. Nang buksan ko ang papel ay nalaman ko na sulat yun mula sa tatay namin. Ano yan? Sulat ba yan ni tatay? Oo. Ikaw na magbasa. Makikinig na lang ako. Khalil at Lowell, sigurado ko na sa oras na babasahin niyo to, ay hindi niyo na ako kasama. Patawarin niyo ako kung hindi ko na masasaksihan ng personal kung paano kayo magiging malakas at mahusay na manunugis ng mga aswang. Alam niyo naman na mga bata pa lang kayo ay sinanay at inihanda ko na kayo para maging katulad ko. Ang laman ng kahon na ito ay ang mga bagay na magagamit nyo para labanan ang puwersa ng kadiliman. Ang mga kwintas ay merong mutya na kung tawagin ay kambal tuko. Isa itong makapangyarihang mutya kung saan kapag suot-suot nyo ito ay tataglayin nyo ang kakayahan ng isang tuko, habang ang 2 itak naman ay tinatawag na kambal na itak na ipinagawa ko noon sa isang antingerong panday para talaga sa inyong 2. Naniniwala ako sa kakayahan at talino niyong 2, kaya sigurado ako na malalaman niyo kung paano gamitin ang mga bagay na yan. Huwag niyong kakalimutan ang lahat ng itinuro ko sa inyo, lalo na ang huwag maging abusado sa inyong kapangyarihan at hindi niyo kailangang makilala kahit gumagawa pa kayo ng kabutihan. Ang Diyos na ang bahalang magbigay sa inyo ng papuri. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Hanggang sa muli nating pagkikita. Parehas kaming maluwa-luwa ni Lowell matapos kong basahin ang sulat ni tatay. Itiniklop ko ang sulat at kinuha namin ang itak at ang mutya. Tig-isa kami sa mga yon.
Sabay naming isinuot ang mutya ng kambal tuko sa aming leeg at agad kong naramdaman ang taglay nung kapangyarihan na mabilis na bumalot sa aking katawan. At sigurado ko na ganun din ang naramdaman ng kapatid ko. Yun na ang naging simula ng malaking pagbabago sa buhay namin ni Lowell. Bilang pagpupugay sa alaala ng aming tatay, ay sinunod namin ang gusto niyang mangyari. Gamit ang sarili naming utak, taktika at kakayahan, ay natuklasan namin kung paano gamitin ang mutya ng kambal tuko at ang kambal na itak. Nag-umpisa na rin kaming magpalipat-lipat ng lugar ni Lowell. At ang pinupuntahan namin ay ang mga lugar na ginagambala ng mga aswang. Wala pang isang taon ay marami-rami na kaming natulungang baryo. Pero pinanatili naming misteryo ang aming pagkatao. Walang nakakaalam na kami ay mga manunugis na kumakatay sa mga aswang. Ang gusto kasi namin ay mabuhay nang hindi nalalaman ng kahit na sino ang aming ginagawa. At naniniwala kami na darating ang araw na ang Diyos na ang magbibigay sa amin ng pagpapala at papuri. Isang umaga, naglalakad kami ni Lowell palayo sa isang baryo kung saan kagabi ay isang aswang ang aming pinatay. Tapos na ang misyon namin sa lugar na yon, kaya kailangan na naming umalis. Kung titignan kami, ay mapagkakamalan pa kaming pulubi dahil sa marumi naming damit at itsurang matatawag na dugyot. Sa likod namin ay may pasan kaming sako na hindi lang kung ano-anong gamit ang laman, kundi naroon din ang aming mga itak. Grabe yung aswang sa baryong yun, no? Sa lahat yata ng aswang na nakalaban natin, ay yun ang talagang nahirapan tayo. Sinabi mo pa, Lowell. Ganun nga yata kapag yung dahilan ng pag-atake ng isang aswang ay dahil sa galit at pagiganti. Narinig ko kasi sa kwentuhan ng mga tao dun na dating residente raw sa baryong yon yung aswang. Tapos, nang nalaman ng mga tao na isa siyang aswang, ay pinagkaisahan siya at sinaktan. Muntik pa nga raw nilang mapatay yun nun eh. Nung napalayas nila yung aswang, ay bumalik naman siya makalipas ang ilang taon. At mas malakas at mas mabagsik na siya. Iba talaga ang nagagawa ng galit, no? Kahit nasabing aswang yun, ay may damdamin pa rin talaga siya. Pero hindi tama na magpapadala ka sa galit mo. Kapag tuluyan ka na nilamon ng galit, wala ka ng ibang gagawin kundi kasamaan. At yun ang tuluyang sisira sa'yo. Isa yan sa itinuro sa atin ni tatay nun, di ba? Mukhang nakalimutan mo na yata, Lowell, ah. Sa dami ba naman ng itinuro sa atin ni tatay talagang nakalimutan ko na yung iba. Pero mas okay sana kung kasama nating nakikipaglaban si tatay, no? Kung buhay pa sana siya, sigurado ko na ipagmamalaki niya tayo ng sobra. Ipagmamalaki niya tayo, pero sa sarili lang niya. Ang gusto naman kasi ni tatay ay huwag tayong makilala ng mga tao dahil baka nga naman lumaki ang ulo natin. Pero alam mo, Lowell, naniniwala ako na sa bawat laban natin ay kasama pa rin natin si tatay. Ramdam ko na palagi niya tayong ginagabayan. Uy, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Alam mo naman na takot ako sa multo, di ba? Mabuti pang aswang ang makaharap ko kaysa multo. Kahit sabihin multo ni tatay, multo pa rin yun, no? Hindi naman literal na multo ni tatay natin ang sinasabi kong gumagabay sa atin. Yung presensya niya lang. Yung mga itinuro niya sa atin. Yun ang tinutukoy ko. At hindi yung multo na sinasabi mo. Dilawin mo kasi sinasabi mo. Ay, teka, o nga pala. Hindi ba tayo mag-iiba ng disguise? Palagi na lang tayong nagpapanggap ng mga dugyot na palaboy eh. Nakakasawa rin maging mabaho at madumi. Bakit, may naiisip ka bang ibang katauhan
na pwede nating gawin? Ano kaya kung sa susunod magpanggap naman tayong mayaman? Yung kunwari may-ari tayo ng asyenda, tapos nakasuot tayo ng maayos na damit para naman makita ang kagapuhan natin dalawa. Sa tingin mo ba ay mapapanindigan natin ang magpanggap ng mayaman? Sige nga, saan tayo kukuha ng magagandang damit? Kaya ba natin kumuha ng malaking bahay? Alam mo, mas praktikal tong pagpapanggap nating palaboy. Kasi ito lang ang kaya nating panindigan. Sa bagay, may punto naman yung sinabi mo. Paano kasi nagsasawa na ako sa itsura natin ganito Ang kati-kati palagi. Pero teka, matanong ko lang. Saan na pala tayo sunod na pupunta? Sa ngayon ay hindi ko pa alam. Pero sigurado ako at nararamdaman ko na hindi magtatagal ay muli tayo magkakaroon ng misyon. Tinapik ko ang braso ni Lowell nang may nakita kong nakahintong truck sa gilid ng kalsada. Ang driver nun ay umiihi sa talayban. Lowell, nakikita mo ba yung truck driver na may kargang mga prutas sa likod? Doon tayo sasakay. Ha? Bakit tayo sasakay doon? Hindi nga natin alam kung saan pupunta yun Yun na nga ang maganda, di ba? Yung hindi natin alam kung saan tayo dadali ng truck na yun. Hindi ka ba ba sanay sa ginagawa natin? Alam mo, mabuti pa, halika na. Hinawakan ko ang kamay ni Lowell at hinila ko siya papunta sa likod ng truck. Pinauna ko siyang sumakay bago ako sumunod sa kanya. Isiniksik at itinago namin ang aming sarili sa mga tiklis na naglalaman ng iba't ibang klase ng prutas. Hindi nagtagal ay umandar na ang truck at dahil sa pagod sa naging pakikipaglaban namin sa aswang ng nagdaang gabi ay hindi namin napigilan ang pagdapo ng antok at agad kaming nakatulog. Wala akong ideya kung gaano kami katagal nakatulog. Pero nang nagising ako ay naramdaman kong gumagalaw ang truck pero hindi yon umaandar. Ginising ko si Lowell at nang bumaba kami ng truck ay doon namin nalaman na nakasakay kami sa barko. Kalil, bakit tayo nakasakay sa barko? Huwag ka na maingay. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Malamang ay sumakay sa barko ang truck na sinakyan natin. Ito na nga ba sinasabi ko sa'yo kanina Hindi dapat tayo sakay ng sakay sa kung ano-anong sasakyan Paano kung dalhin tayo nitong barko sa malayong malayo? Sa ibang bansa? Sa China o kaya sa Japan? Alam mo ang OA mo. Masyado nang imposible ang sinasabi mo na yan Truck ng mga prutas lang ang sinakyan natin. Malamang ay magdi-deliver lang yan sa isang isla o kung saan lugar. Kaya kumalma ka lang. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa truck at baka dumaong na kung saan itong barko. Wala nang nagawa si Lowell, kundi ang sumunod sa akin. Nang bumalik ako sa truck, dahil nakaramdam na kami ng gutom, ay kumuha kami ng mansanas at yun ang aming kinain. Naglagay din kami sa aming sako ng ilang piraso ng iba't ibang prutas na naroon para meron kaming makakain sa ibang araw. Makalipas ang napakahabang oras, ay naramdaman naming dumaong na ang barko. Muling sumakay sa truck ang driver at umandar na yon palabas ng barko. Nang nakalabas na ng barko ang truck, ay naghintay kami na huminto yun at saka kami bumaba. Anong lugar na to? Nasaan na tayo, Kalil? Mukhang tama ang sinabi ko kanina. Nasa China o Japan na nga yata tayo. Sira ulo. Nasa Sibulan tayo. Basahin mo yung nakalagay dun sa barko. Parang tumawid lang tayo ng isla. Ganon? Sibulan ba to? Akala ko talaga nasa ibang bansa na tayo. Sayang, nakalibre sana. Paano? May naririnig kasi akong parang may nagsasalita ng ibang lengguwahe. Cebu nga, di ba?
Malamang may ibang salita rito gaya ng Bisaya. Ang mabuti pa mag-ikot-ikot na muna tayo, Lowell. Alamin natin ang nangyayari sa paligid, kung kailangan ba nila ng tulong natin. Naglakad-lakad muna kami ni Lowell at naging mapagmatsyag kami sa paligid. Lalo na sa mga taong nagkikwentuhan. Nang may nakita kaming maliit na karinderya, ay kumain muna kami doon. At habang kumakain kami, ay may narinig kaming nag-uusap sa tabi namin. Ayon sa kanila, ay may mga aswang daw na sumasalakay at may binanggit silang baryo. Ilang buwan na raw yung nangyayari sa baryong yun, pero tila takot ang mga kinauukulan dahil sa dami ng aswang na kailangan nilang harapin. Nagkatinginan kami ni Lowell at kahit walang salitang lumalabas sa bibig namin, ay alam naming isang panibagong misyon ang kailangan naming tapusin. Pinuntahan namin ni Lowell ang baryo na sinasabing inaatake ng mga aswang. Halos paggabi na nang nakarating kami roon. Kapansin-pansin, nakakaunti ang mga taong nasa labas ng sandaling yon. Mukhang totoo nga na may mga aswang na sumasalakay dito. Tignan mo, at 6:00 pa lang ng gabi, pero halos wala na akong nakikitang tao sa labas. Tama ka dyan, Khalil. Saka parang lahat ng tao ay nagmamadali at natatakot. Pero totoo kaya yung narinig natin doon sa mga kumakain sa karinderya na maraming aswang ang nandito? Hindi ko alam, Lowell. Pero kung totoo yun, ibig sabihin ay ito ang unang beses na makikipaglaban tayo sa maraming aswang. Lahat kasi ng mga lugar na pinuntahan natin dati ay isang aswang lang ang nakakaharap natin. Kaya natin to. 2 lang tayo tapos maraming aswang. Hindi kaya dito na tayo mamamatay? Bakit ba palagi kang natatakot, ha? Palagi nilang negative ang iniisip mo. Tsaka alam mo, kahit gaano pa sila karami, kung meron naman tayong paniniwala sa Diyos at meron din tayong mutya tapos sandata, hindi sila uubra sa atin kahit 2 lang tayo. Yan ang tatandaan mo. Sinasabi ko lang naman ang posibleng mangyari. Kumbaga, advanced thinking. Ewan ko sa'yo, may pa-advanced thinking kapag nalalaman dyan. Basta, ang gawin natin, kailangan mas maging handa tayo. Saka magtiwala tayo sa sarili nating kakayahan. Basta magkasama tayong 2, ay walang aswang ang hindi natin kayang talunin at patayin. Pero, saan kaya tayo pwede magpalipas ng gabi, no? Hindi ba palaboy tayo? E di kung saan-saan na lang. Ayun o, may lumang bahay doon. Doon na lang tayo. Sigurado ako na walang nakatira doon. Pinuntahan namin ang lumang bahay na sinabi ni Lowell. Sabay kaming pumasok ni Lowell doon at pinagmasdan namin ang kabuuan nun. Isa yung maliit na kubo. Mukhang wala na ngang nakatira doon dahil kahit merong mga gamit ay wala naman sa kaayusan ang mga yon. Puno ng alikabok ang bawat sulok at halatang ilang taon nang napabayaan yun. Humiga si Lowell sa papag at umunan siya sa sarili niyang braso. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Nakahiga. Matutulog. Ano pa ba? Ipapaalala ko lang sa'yo na wala tayo rito para magpahinga. Pwede ba, Khalil? Huwag kang masyadong seryoso sa ginagawa natin. Sa kakarating lang natin dito eh. Nakakapagod din yung nakasakay tayo sa truck tapos hindi tayo komportable. Kaya mas maganda na makapagpahinga man lang tayo. Kahit sandali lang. Ikaw ba, hindi ka ba inaantok? Ikaw ang bahala kung gusto mo matulog. Lalabas lang ako sandali at magmamatsyag ako sa paligid. Mag-iikot-ikot lang ako. Hindi mo ba talaga gusto magpahinga muna? Mas importante para sa akin ang alamin na nangyayari dito kaysa magpahinga. Wow ha? Para kinukonsensya mo yata ako niyan ha? Sinasabi ko lang kung anong gagawin ko. Pero kung gusto mong magpahinga at matulog, bahala ka sa buhay mo. Lumabas na ako ng bahay na yon at nagsimula akong maglakad-lakad.
Dinala ko ang sako para kung sakaling merong makakita sa akin ay hindi sila maghihinala kung ano ang aking ginagawa. Nang sandaling yon ay wala na akong taong nakikita na nasa labas. Sobrang tahimik ng paligid at kapag ganon ay alam ko na may nagbabadyang panganib sa kapaligiran. May nakita akong basurahan sa harap ng isang bahay. Binuksan ko yun at nagsimula akong mangalkal. Pero ang totoo ay palihim kong pinagmamasdan at pinakikiramdaman ang paligid. Nagulat ako nang bumukas ang pinto ng bahay na nasa aking harapan. Mula roon ay lumabas ang isang matangkad na lalaki na may malaking katawan. May dala siyang kawayan na mahaba. Huminto ako sa aking ginagawa nang galit na sumigaw ang lalaki. Hoy! Anong ginagawa mo dyan, ha? Umalis ka nga rito! Ang dumi-dumi mo. Kahit nasa loob ako ng bahay amoy na amoy kong baho mo. Naghahanap lang ako ng pwedeng mapakinabangan sa basurahan. Wala naman akong ginagawang masama. Anong wala? Sigurado ako na ikakalat mo lang ang laman ng basurahan ko. Bibigyan mo pa ako ng gagawin eh. Saka, kaya nga yan tinawag na basurahan, di ba? Ay dahil lahat ng bagay na nandyan sa loob ay basura na. Hindi na mapapakinabangan. Para sa kagaya mo, ay wala nang silbi naman ng basurahan na yan. Pero sa mga kagaya ko, meron pa. Kaya hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko. Nangangako naman ako na hindi ko ikakalat ang laman yan. Wala akong tiwala sa iyo eh. Umalis ka na nga. Kapag hindi ka pa umalis, hahampasin talaga kita. Matiim kong tinignan ang lalaki. Naisip ko na napakalaki siguro ng galit niya sa mundo. Kaya kahit isang palaboy na kagaya ko ay sinisigawan niya ng ganon. Ayoko ng gulo at away. Kaya umalis na ako at nagdesisyon akong balikan si Lowell. Nang malapit na ako sa lumang kubo ay nagtaka ko dahil naririnig ko na para bang may kausap ang kakambal ko sa loob. Nagmamadali akong pumasok at nagulantang ako nang nakita ko ang isang maruming matandang lalaki na may hawak na itak. Nakasiksik si Lowell sa isang sulok habang nakatayo sa harapan niya ang matanda. Hoy ikaw! Ibaba mo yung itak mo at lumayo ka sa kapatid ko! Kalel, mabuti na lang at dumating ka. Ito kasing matandang baliw na to eh. Bigla na lang pumasok dito at may dalang itak. Sino baliw ang sinasabi mo? Sino pa ba? Eh di ikaw. Alangan naman ako. Eh ikaw itong nagwala kanina na parang baliw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Huwag mo kong tinatawag ng ganyan. Teka, uminahon ka, Tatang. Oo na. Naniniwala na kaming hindi ka baliw. Basta bitiwan mo na muna yung hawak mong itak. Hindi ko to pwede bitiwan. Dahil ito ang panlaban ko sa mga pesting aswang. Aha, alam ko na. Siguro yung mga aswang kayo, no? Nako, ngayon ko lang nakita ang pagbumukha nyo rito. Aswang na kayo. Teka, hindi po kami mga aswang. Mga palaboy po kami na napadpad po lamang sa baryong to. Kalel, tulungan mo na ako. Palabasin mo na matandang yan. Sige na. Baka tagain pa ako niyan eh. Ako pa talaga ang palalabasin nyo sa sarili kong pamamahay. Ang kakapal din ang pagmumukha nyo, no? Teka, sa inyo po ang kubong to? Abay, oo naman. Sa tingin mo ba, ano ang gagawin mo? Kung pagpasok mo sa bahay mo, ay may madadatnan kang taong nakahiga sa papag mo at natutulog. Hindi ba't ganito rin ang magiging reaksyon mo? Pasensya na po. Hindi po namin alam na bahay niyo po pala to. Ang akala po kasi namin walang nakatira dito eh. Kaya naisipan po namin pumasok dito. Pero wala naman po kami masamang intensyon. Ang gusto lang po namin ay may matuluyan po ngayong gabi. At anong pumasok sa isip nyo at inakala nyo walang nakatira dito? Hindi nyo ba nakita ang mga gamit ko? Ang gulo-gulo po kasi rito eh. Kaya akala namin ay walang nakatira.
Mas mukha itong tambakan ng basura kaysa bahay eh. Tatang, sige ho, hayaan niyo na lang po kami makaalis ng ligtas. Hindi po kami masamang tao. Maniwala po kayo. Nakikiusap po ako sa inyo, Tatang. Huwag niyo pong sasaktan ng kapatid ko. Nagpalipat-lipat ang tingin ng matandang lalaki sa amin ni Lowell. Alam ko na sa sandaling yun ay nag-iisip siya kung ano ang gagawin niya hanggang sa inalis na niya ang pagkakatutok ng itak niya kay Lowell. Kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag. Magkakambal ba kayong dalawa? Magkamukhang magkamukha kayo eh. Opo, kambal po kami. O sige, hindi ko na kayo sasaktan. Pero wag na kayong babalik dito sa bahay ko ha. Umalis na kayo. Alis! Maraming salamat po. Lowell, tara na. Umalis na tayo. Teka, baka bigla akong sakta na matandang to kapag tumayo ko dito eh. Kung aswang ka, ay kanina pa talaga kita tinaga. Mukhang hindi ka naman aswang. Kaya wala kang dapat na ikatakot sa akin. Sige na, tumayo ka na dyan. At umalis na kayo ng kapatid mo. Habang tumatayo si Lowell, ay hindi niya inalis ang tingin sa matandang lalaki. Hanggang nasa tabi ko na siya, ay nakatingin pa rin siya sa matanda. Pasensya na po ulit, Tatang ha. Hindi po namin intensyon na pumasok po sa bahay niyo nang walang paalam. Ang akala lang po talaga namin wala po nakatira dito. Oo na, sige na. Wala naman akong magagawa, kundi ang maniwala sa palusot nyo. Oo nga pala, mas makabubuti kung umalis na kayo sa lugar na ito. Kapag ganitong madilim na, ay maraming hindi magandang nangyayari dito. Kagaya po ng ano? May mga patayang nangyayari rito. Hindi sa tinatakot ko kayong dalawa, pero may mga aswang na sumasalakay dito tuwing gabi. At wala akong ideya kung sasalakay sila rito ngayon. Kaya umalis na kayo at huwag na kayong babalik kahit kailan. Mukha pa naman kayong may hina at walang kakayahang ipagtanggol ang inyong sarili. Salamat po sa paalala niyo. Aalis na po kami ng kakambal ko. Lowell, tara na. Magkasabay kaming lumabas ni Lowell sa bahay ng matandang lalaki at naghanap kami ng pwede naming pagtaguan. Isang malaking puno na nasa tabi ng daan ang aming nakita. Inakyat namin yon at sa itaas ng puno namin naisipang magtago. Iniwan namin ang aming mga sako sa ibaba. Humanap kami ng komportabling pwesto sa puno at mula roon ay kita namin ang kapaligiran. Grabe yung matandang yon, Kalel. Alam mo ba, nagising ako na nakalagay sa leeg ko yung itak niya. Akala ko talaga, katapusan ko na kanina eh. Kahit naman siguro sinong tao, kapag may nakita siyang ibang tao sa bahay niya, ay ganun din ang gagawin. Saka, mukhang wala rin siya sa tamang pag-iisip. Kaya unawain na lang natin. Iba kasi yung tingin niya. Sa kahit galit siya, kita ko sa mga mata niya ang takot at lungkot. Yan nga rin ang napansin ko eh. Kaya talagang natakot ako kanina. Siyempre, kung wala siya sa katinuan, ay hindi siya nag-iisip ng tama. Kaya akala ko talaga sasaktan niya ako kanina. Buti na lang talaga at bumalik ka kagad. Teka, o nga pala, bakit ang bilis mong bumalik? Akala ko ba'y mag-iikot-ikot ka rito? Paano ba naman? Habang naghahalukay ako ng basurahan, ay may mayabang na lalaki na nagpaalis sa akin. Akala mo kung sino eh. Di dapat pinatulan mo. Sinampulan mo sana ng galing mo sa pakikipaglaban. Lowell, mga aswang lang nabanta sa buhay ng mga tao ang nilalabanan natin. At hindi ang mga tao. Isa pa, kung nilabanan ko yung lalaki na yun, ay paniguradong magtataka siya kung bakit ako may ganong kakayahan. Sa bagay, hindi nga pala pwedeng malaman ng mga tao kung anong kaya natin gawin. Dapat ay isipin nilang mahina tayo at wala tayong kalaban-laban. At sa gabi, doon nila makikita na isa tayong tagapagtanggol. Yun nga lang, hindi pa rin nila malalaman ang tunay nating pagkatao.
Alam mo, Lowell, naiintindihan ko kung bakit ganito ang gusto ng tatay natin na gawin natin. Kung wala nga naman makakakilala sa atin, hindi tayo magiging mainit sa mata ng mga aswang. Hindi nila masasaktan ng mga taong malapit sa atin. Kahit si tatay, wala ring nakakaalam ng ginagawa niyang pakikipaglaban nun sa mga aswang, maliban sa ating dalawa. At sa ganung paraan, nagawa niya tayong protektahan. Oo nga no, ang talino mo talaga, Khalil. Ang galing mong intindihin ng mga bagay, lalo na yung parang ang hirap maintindihan. Napahinto ang pag-uusap namin nang mula sa kung saan ay may narinig kaming pag-angil na tila ba mula sa isang mabangis na hayop. Ngunit alam ko na hindi yun mabangis na hayop, kundi isang aswang. Mula sa hindi kalayuan ay isang aswang ang aming nakita. Palingalinga siya sa paligid na tila ba naghahanap siya ng mabibiktima. Nang malapit na ang aswang sa punong kinaroroonan namin, ay tumingin ako kay Lowell. Alam ko na alam niya kung ano ang dapat naming gawin nang tumango siya sa akin. Ikinulong namin sa palad ang mutya ng kambal tuko at sa isang iglap ay tila nawala kami dahil humalo kami sa kulay ng tekstura ng mga dahon at sanga ng puno. Isa yon sa kapangyarihan ng mutya ng kambal tuko. May kakayahan kaming magtago sa kahit na anong bagay dahil nagiging kakulay kami ng bagay na yon. Huminto ang aswang sa tapat ng puno at tumingala siya. Alam ko na naaamoy kami ng aswang, pero dahil hindi niya kami nakikita, ay nagtataka siya ng gusto. Kinuha namin ni Lowell ang bandanang nakasuksok sa bulsa ng aming pantalon at itinakip namin yon sa aming bibig at ilong. Itinali namin ang magkabilang dulo ng bandana sa likod ng aming ulo. Yun ang aming paraan para walang makakilala sa amin. Sabay kaming tumalon sa puno at bumagsak kami sa harapan ng aswang. Sa pagkakataong yun, ay nakikita niya na kami, kaya mas lalo siyang nagulat. Bakit mag-isa ka lang? Ang balita ko, marami kayo ah. Lowell, maaaring ang aswang na yan ang maging daan para malaman natin kung saan nagtatago ang mga kasama niya. Pahirapan lang natin siya, pero wag nating papatayin. Biglang sumugod ang aswang sa amin, pero pinuntirya niya si Lowell. Napansin kong nataranta ang kapatid ko, kaya iwinasiwas niya ang kanyang itak at nagilitan niya sa leeg ang aswang. Agad na tumumba ang aswang. Nangisay ang katawan niya hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Anak nang, bakit mo pinatay? Hindi ba sabi ko wag natin papatayin? Nataranta ako eh. Saka bigla na lang siya sumugod eh. Kung naunahan niya ako. Paano yan? Sino magdadala sa atin sa pinagtataguan ng mga aswang? Marami pa namang aswang dito eh. Saka may susunod na gabi pa naman. O kaya baka mamaya may dumating ulit na aswang, di ba? Sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Kau naman. Sa susunod kasi, Lowell, huwag ka natataranta. Hindi ba, itinuro sa atin ni tatay na dapat kapag nakikipaglaban tayo ay kalmado lang ang isip natin. Kapag nataranta ka kasi, ay hindi ka talaga makakapag-isip ng maayos. Oo na. Tatandaan ko na yan sa susunod. Ano palang gagawin natin dyan sa aswang na yan? Iiwan natin dyan. Hahayaan nating makita ng mga tao yung bukas ng umaga para kahit papano ay magkaroon sila ng pag-asa na meron ng kumikilos para bumalik ng kapayapaan sa lugar na to. Tara na, mag-ikot-ikot pa tayo at baka makakita pa tayo ng aswang. Basta sa susunod ha, huwag mo nang papatayin, parang awa mo na. Oo na, promise. Matapos yun, ay naglakad-lakad na kami ni Lowell sa buong baryo. Pero makalipas ang ilang oras, ay wala na kaming nakitang iba pang mga aswang. Nang bahagya ng sumisilip ang araw, ay nagdesisyon na kaming magpahinga
at matulog. Nadaanan namin ang maliit na plaza at meron dong mga mahahabang upuan na gawa sa kawayan. Doon namin piniling humiga at hindi nagtagal ay parehas na kaming nakatulog. Habang mahimbing akong natutulog ay may naramdaman ako na sumipa sa binti ko. Nang buksan ko ang mga mata ko ay nakita ko yung lalaking nagtaboy sa akin kagabi habang naghahalongkat ako ng basurahan. Ikaw na naman? Oo, ako na naman. Hindi ba kagabi ay pinaalis na kita? Bakit nandito ka pa rin sa lugar namin, ha? Ano bang pakialam mo? Hoy, ikaw! Sino ka ba, ha? Bakit inaangasan mo ang kakambal ko? Aba, ngayon lang ako nakakita ng kambal na dugyot, ah. Hoy, kayong dalawa. Umalis nga kayo rito. Lumipat kayo sa ibang lugar dahil bawal ang palaboy dito. Mamaya mga magnanakaw pa kayo eh. Palaboy kami, pero hindi kami magnanakaw. Grabe ka kung makapanghusga ng tao, ah. Isa pa, sino ka ba? At pinapalayas mo kami. Ikaw ba nagmamay-ari ng buong lugar na to? Hindi ko sinasabing ako may-ari ng lugar na to. Pero tatay ko ang kapitan dito at bilang anak niya, tungkulin kong tulungan siyang maging ligtas ang lahat ng mga tao rito. Ano bang tingin mo sa amin, ha? Banta sa mga tao? Hindi kami masasamang tao para sa kaalaman mo. Wala kami rito para gumawa ng hindi maganda. Isa pa, maawa ka naman sa amin. Pinaalis na nga kami sa lugar kung saan kami dating nakatira tapos papaalisin mo rin kami ulit. Sige, pagbibigyan ko kayo na manatili rito. Baka isipin nyo na wala akong puso. Pero sa oras na gumawa kayo ng kalokohan, ako mismo ang hihila sa inyo paalis sa lugar namin. Nagkakaintindihan ba tayo? Maraming salamat. Nangangako kami na hindi kami gagawa ng masama habang nandito kami. Sa gitna ng pakikipag-usap sa amin ng lalaki, ay biglang nagkagulo ang mga tao. Napansin namin na tumatakbo sila papunta sa iisang direksyon. Nagkatinginan kami ni Lowell at sigurado ko na nakita na ng mga tao ang bangkay ng aswang na pinatay ni Lowell nung nakaraang gabi. Iniwanan kami ng lalaki at nagtungo siya sa kung saan papunta ang mga tao. Sunod kami sa kanya at hindi nagtagal ay nakita na namin ang mga taong nagkukumpulan sa paligid ng walang buhay na katawan ng aswang. Lahat sila ay nagtatanong kung sino ang pumatay sa aswang na yon. Napansin ko ang matandang lalaki na may-ari ng bahay na napuntahan namin ni Lowell. Nagulat ang lahat nang bigla siyang sumigaw. Sa wakas! Sa wakas! Meron nang naglakas ng loob na labanan ng mga aswang. Nararamdaman kong maliligtas na tayo. Ito na ang simula ng unti-unting pagkamatay ng mga pesteng aswang dito sa ating baryo. Meron na tayong tagapagtanggol! Hoy! Tatang Erning! Tumahimik ka nga dyan! Hindi porke may pinatay na aswang ay meron na kagad tagapagtanggol. Huwag mong bigyan ng walang pag-asa mga tao dito. Sa bagay, wala namang maniniwala sa iyo eh. Dahil baliw ka. Hindi mo ba nakikita, Baldo? Sa ilang buwan ng pagsalakay ng mga aswang dito sa atin, kahit isa ay walang naglakas ng loob na labanan sila. Kahit ang mga tanod dito ay takot na harapin ang mga pisting yawang aswang na yan. Hindi ba? Dapat tayo matuwa na may isang aswang ang pinatay. Isa itong magandang sinyalis. Tumahimik ka, baliw! Pinagtawanan ng mga tao si Tatang Erning. May awa akong naramdaman para sa matanda. Sa totoo lang ay may katotohanan ang sinabi niya. Pero dahil nga sa may kakulangan siya sa pag-iisip, tila lahat ng lumalabas sa bibig niya ay pinagtatawanan lamang at hindi pinaniniwalaan. Lumayo na kami ni Lowell sa kumpulan ng mga tao. Nagsimula na kaming
maghalungkat sa mga basurahan ng mga bagay na maaari naming ipagbenta kung sakaling mayroong junk shop sa lugar na yon. Alam mo, hindi ko alam kung sino ang totoong baliw. Yung matandang lalaki ba? O mga tao rito? Lalo na yung lalaki na nagpapaalis sa atin dito. Nako, bakit imbis na matuwa sila na may pinatay na aswang, ay para bang hindi ganun ang nararamdaman nila eh. Siguro ay hindi sila makapaniwala na mayroong maglalakas ng loob na labanan ng mga aswang dito. Hindi ba? Ang sabi ng matandang lalaki ay ito ang unang beses na nangyari yon. Hayaan natin silang iproseso ang lahat. Saka wag na nating intindihin kung ano man ang mga maririnig natin mula sa mga tao. Pagtuunan natin ng pansin ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kumibit balikat lamang si Lowell, habang ako naman ay nag-iisip sa kung ano ang magiging sunod naming hakbang. Kung totoong maraming ang aswang sa lugar na yon, ay mukhang matatagalan pa bago namin matapos ang aming misyon. Pero nangako ako sa aking sarili na hindi kami aalis ni Lowell sa lugar na yon nang hindi ligtas ang lahat ng taong naroroon. Sumapit na naman ang gabi. Gaya ng unang gabi namin doon, ay wala na namang kahit isang tao ang nasa labas. Parehas kaming tahimik ni Lowell. Pinapakiramdaman namin ang paligid upang agad naming malalaman kung sakaling may aswang sa paligid. Muntik na kami mapasigaw nang biglang sumulpot sa harapan namin yung matandang lalaki. Namimilog ang kanyang mga mata habang may hawak siyang itak. Ikaw na naman? May dala ka pang itak ha? Anong gagawin mo sa amin? Lumayo ka. Baka mamaya bigla mo kaming tagain eh. May nakita akong mga aswang. Hindi kayo ligtas dito sa labas. Ano ka mo? Nasaan ang mga aswang? Siniko ko bigla ang braso ni Lowell para iparating sa kanya na hindi pwedeng malaman ng matandang lalaki na nakikipaglaban kami sa aswang. Bakit kailangan mo pang malaman kung nasaan ang aswang? Bakit? Lalabanan niyo ba sila? Ha? Hindi po. Tinanong ko lang para maiwasan namin yung lugar na kinaroroon na nila. Mga duwag pala kayo. Sa bagay, unang tingin ko pa lang talaga sa inyo ay alam kong wala kayong kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Mukha kayong mahihina. Wow ha? Grabe naman po kayo kung makapagsalita sa amin, nakakambal ko. Ikaw rin naman po Sa payat niyong yan ay halatang wala kayong kalaban-laban kahit pa sa pinakamahinang uri ng aswang. Ang dami mo sinasabi. Halika kayo. Sumama kayo sa bahay ko. Mas ligtas kayo ron. Tara na. Biglang hinawakan ng matandang lalaki ang mga braso namin ni Lowell at hinila niya kami. Wala na kami nagawa kundi ang sumunod sa kanya hanggang sa nakarating kami sa kanyang bahay. Nagmamadali niyang isinarado ang pinto at umupo siya sa papag. Habang kami naman ni Lowell ay nakatayo lang dahil hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Bakit niyo pala kami tinutulungan, Tatang? Hindi po ba? Pinaalis mo kami nung nandito kami sa bahay mo? Dahil naaawa ko sa inyong dalawa. Wala kayong bahay o masisilungan man lang. Sigurado ako na sa oras na makita kayo ng mga aswang, ay bangkay na kayong matatagpuan bukas ng umaga. Pero salamat po, kasi inayaan niyo po kaming tumuloy sa bahay niyo. Talagang natatakot nga po kami, lalo na nang nalaman namin mula sa inyo na may mga aswang dito. Bakit kasi hindi pa kayo umalis eh? Nagpakalayo-layo na lang sana kayo. Wala na po kasi kami mapupuntahan. Lahat po ng lugar na pinupuntahan namin ay pinapaalis o tinataboy kami ng mga tao dahil sa palaboy kami. Kahit nga po rito ay may nagpapaalis din sa amin. Yung lalaki po may malaking katawan, ang sabi niya po anak po siya ng kapitan. Si Baldo tinutukoy mo.
Ganun talaga ang mokong na yon. Masyadong mayabang porque anak siya ng kapitan. Pero wag niyo nang pansinin ang taong yon dahil hanggang yabang lamang ang kaya niyang gawin. Teka, maiba po ako. Baka po meron po kayong pagkain, Tatang. Nagugutom na po kasi kami. Hoy, ano ka ba? Nakakahiya naman kay Tatang. Wala kayong dapat na ikahiya. Meron akong natirang kanin at ulam kanina. Paghatian niyo na lang yon. Alam ko rin na gutom kayo dahil mukha kayong mga palaboy. Kayo rin naman po Mukha po kayong palaboy. Alam ko at wala kang pakialam doon. Sandali lang at kukunin ko lang ang pagkain ninyo. Tumayo ang matandang lalaki at kinuha niya sa may lutuan ang 2 kaldero. Inilapag niya ang mga yon sa maliit na lamesa. Ang isang kaldero ay may kanin, habang ang isa ay merong sinaing na isda. Binigyan niya rin kami ng 1 baso ng tubig at agad kaming kumain ni Lowell. Teka, medyo papanis na po tong kanin nyo Bakit? Hindi ka pa ba sanay sa ganyang pagkain? Hindi ba? Sa basurahan lang kayo kumukuha ng makakain nyo. Huwag ka na magreklamo. Kumain ka na lang dyan ang kumain. Hindi po ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang po ang totoo. Tatang, ano po pa ng pangalan nyo? Kanina ka pa kasi namin kausap pero hindi po namin alam ang pangalan nyo. Ako si Erning. Pero pwede niyo akong tawaging Tatang Erning. Kasi yun ang tawag sa akin ng lahat dito. Kayong dalawa, anong pangalan ninyo? Ako po si Kalel. At itong kakambal ko naman po ay si Lowell. Oo nga pala, Tatang. Pasensya ka na kung tinawag kitang baliw kahapon. Para ka kasing talagang baliw Nagwala ka nang nagising ako Hindi na bago sa akin ang tawaging baliw dahil baliw naman talaga ako. Pero hindi naman palagi. May mga pagkakataon lang na para bang may pumapasok na saltik sa utak ko. Minsan naman, tama ang aking pag-iisip. Gaya ngayon. Teka, hindi ko po maintindihan Ibig po bang sabihin, may mga araw po na nawawala po kayo sa sarili nyo? Ganun na nga. Nangyayari yon kapag naaalala ko ang asawa ko. Kung hindi nyo na itatanong, isa ang asawa ko sa mga unang naging biktima ng mga aswang dito. Walang awang pinatay ng mga hayop na yon. Ang aking si Juanita. Nako, teka. Huwag na po natin pag-usapan ng bagay na yan at baka bigla po kayong saltikin. Okay na po. Nakuha na po namin ang kwento nyo at kung bakit nawawala kayo sa sarili nyo kuminsan. Tama ka. Huwag na nga natin pag-usapan ng asawa ko at baka bigla na naman ako magwala rito at palayasin ko kayo ulit. Tapusin nyo na ang pagkain nyo dyan dahil ako ay matutulog na. Huwag na kayong lumabas dahil delikado pa sa oras na ito. Humiga na si Tatang sa papag at tinapos naman namin ni Lowell ang aming pagkain. Kahit hindi medyo maganda ang lasa ng pagkain, ay inubos pa rin namin yon dahil kailangan namin ng lakas para sa posibilidad na pakikipaglaban namin mamaya sa aswang. Hinintay namin na makatulog ng maimbing si Tatang Erning bago kami lumabas ng bahay niya. Sigurado ko na may mga aswang kaming makakaharap sa gabing yon dahil ramdam ko ang bigat sa hangin. At hindi nga ako nagkamali dahil may nakita kaming 2 aswang na nasa ibabaw ng bubong ng isang bahay. Sinigawan ni Lowell ang aswang at nang nakita kami ng mga yon ay bumaba sila sa bubong para atakihin kami. Nagtig-isa kami ng aswang ni Lowell. Nakita ko na sa ilang segundo lamang ay nagawa ng patay ni Lowell ang kalaban niyang aswang, habang ang aswang naman na kalaban ko ay tinadtad ko ng saksak at taga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nang tuluyan na siyang nanghina, ay napahiga siya sa lupa. Inapakan ko sa dibdib ang aswang
at itinutok ko ang itak sa leeg niya. Magsalita ka kung saan matatagpuan ang kuta niyo. Kung di ka magsasalita, ay papatayin kita. Malakas at nakakalokong tumawa ang aswang. Huwag mo akong tinatawan-tawanan dahil di ako nagbibiro. Kung gusto pang mabuhay, ay sabihin mo na sa amin kung saan kayo naglulungga. Patuloy sa pagtawa ang aswang. Ang totoo ay nakaramdam na ako ng inis at gusto ko nang tapusin ang buhay niya. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko dahil may alam siyang impormasyon na kailangan kong malaman. Laking gulat ko nang biglang sinaksak ni Lowell ang aswang sa tapat mismo ng nguso nito. Yan ang dapat sa'yo, lintik ka. Di tumigil ka rin sa pagtawa. Ano na namang ginawa mo? Bakit mo siya pinatay kaagad? Alam mo namang may kailangan pa tayong malaman sa kanya eh. Hindi mo ba nakikitang tawa lang siya ng tawa? Nakakairita ang tawa niya. Ang sakit sa tenga. Kahit ako naiinis na rin sa tawa niya eh. Pero hindi ko pa rin siya pinatay. Hindi mo ba napansin na panay tawa lang ang sagot niya sa'yo? Malinaw na kahit anong piga ang gawin mo sa kanya, ay hindi niya sasabihin kung nasaan ang kuta nila. Nangaasar lang yan. At malamang, lahat ng aswang na makakaharap natin ay ganyan din ang gagawin. Hindi sila magsasalita kahit pagbantaan pa natin ang buhay nila. Hindi ako nakapagsalita matapos nasabihin yun ni Lowell. Napagtanto ko kasi na meron siyang punto at ang plano ko na pilitin ang mga aswang na ituro kung nasaan ang kuta nila ay hindi uubra. Bigla akong luminga sa paligid nang may naramdaman akong parang nakatingin sa amin ni Lowell. Namilog ang mga mata ko nang nakita ko si Tatang Erning na nasa likod ng isang puno. Nakatingin siya sa amin ni Lowell at sigurado ko na nakita niya ang ginawa naming pakikipaglaban sa mga aswang. Nang nalaman ni Tatang Erning na nakatingin ako sa kanya, ay bigla siyang tumakbo papalayo. Napapitlag ako nang tapikin ni Lowell ang balikat ko. Hoy! Anong nangyari sa'yo? Bakit para kang natuklaw ng ahas? Si Tatang Erning. Anong meron kay Tatang Erning? Nakita niya tayo, Lowell. Nakita niya na pinatay natin ang mga aswang na yan. Ano? Paano mangyayari ang sinasabi mo? Nasa bahay niya si Tatang Erning, di ba? Hindi ba't umalis tayo ron na tulog siya? Ang lakas pa nga ng hilik niya eh. Sigurado ako, Lowell. Nakita ko si Tatang Erning. Nasa likod siya kanina ng puno na yun, oh. Nang nakita niyang nakatingin ako sa kanya, bigla siyang tumakbo. Bakit ka ba kinakabahan ha, Khalil? May takip ang kalahati ng mukha natin at medyo madilim pa dito sa kinatatayuan natin. Sigurado ako na hindi tayo nung nakilala. Sa kamatanda na yun, malabo na ang mga mata nun. Sana nga, dahil kapag nakilala tayo ni Tatang Erning, hindi tayo sigurado kung ligtas ba ang sikreto natin sa kanya at kung kaya ba niya yung itago. Malalaman natin yan kapag nakausap na natin siya. Ang mabuti pa, umuwi na tayo sa bahay niya. Pero nung sasabihin natin sa kanya, magtataka yun kasi nagising siyang wala tayo sa bahay niya. Akong bahala. Magaling akong gumawa ng palusot. Nang sandaling yun, ay ibinigay ko ang buong tiwala ko kay Lowell. Hinubad na namin ang aming bandana na nakatakip sa aming muka at binalikan namin ang damit na ginagamit namin para magmukha kaming palaboy. Itinago namin yon sa loob ng isang makapal na halaman. Nang nakapagpalit na kami ng damit, ay naglakad kami pauwi sa bahay ni Tatang Erning. Pagpasok namin ay hindi mapakali si Tatang Erning dahil panay ang lakad niya ng pabalik-balik. Bumubulong-bulong pa siya. Huminto siya at tumingin sa amin ni Lowell. Medyo kinabahan ako at inihanda ko ang sarili ko sa kung ano ang susunod na mangyayari. Kayong dalawa, saan kayo galing? Bakit wala kayo nang nagising ako? Hinailangan ko pa tuloy lumabas para hanapin kayong dalawa.
Pasensya na po kayo. Ito po kasi si Khalil eh. Bigla pong sumakit ang tiyan. Hindi po ba wala kayong banyo rito? Nagganap pa po kami ng talahiban para mailabas ni Khalil ang sama ng loob niya. Hehehe. Huy, hindi totoo yan ha. Ano ka ba? Makisakay ka na lang. Ha? Opo, totoo po yun. Sumakit po siguro ang tiyan ko dahil medyo panis na po talaga yung kanin na pinakain niyo po sa amin kanina. Ganun ba? O sa sige, di bale. Ang importante ay ligtas kayo nakabalik dito. Pero mabuti nga at lumabas kayo. Dahil kung hindi, ay hindi rin sana ako lalabas ng bahay. Hindi sana nakita ng aking mga mata ang dalawang lalaking nakipaglaban at pumatay sa dalawang aswang. Talaga po? Nakita niyo na po mga tagapagtanggol ng baryong to? Oo, nakita ko sila. Mga itak ang gamit nilang sandata. Tapos meron silang suot na kwintas na para bang umiilaw ng kulay berde. Sa tingin ko agimat o kaya mutya ang bagay na yun. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo, Tatang? Hindi po kaya namamalikmata lamang kayo? Bakit ba ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, ha? Iniisip niyo ba na inaabot na naman ako ng pagkabaliw ko? Matino ang utak ko sa oras na ito. Kaya alam ko na totoo ang mga sinasabi ko. Opo. Naniniwala na po kami sa inyo, Tatang. Huwag na po kayong magalit. Sayang. At hindi niyo sila nakita. Diyos ko. Maraming salamat po. Ang buong akala ko ay pinabayaan niyo na ang aming baryo. Salamat, Panginoon, dahil nagpadala kayo ng tagapagtanggol namin laban sa mga aswang. Maraming salamat po talaga, O Panginoong Hesus. Sa sobrang kasiyahan ni Tatang Erning, ay napaluhod pa siya habang magkasalikop ang kanyang mga kamay. Nagkatinginan kami ni Lowell. Alam kong parehas kaming nabunutan ng tinik sa dibdib dahil hindi nakilala ni Tatang Erning ang dalawang tao na nakita niyang nakipaglaban sa mga aswang. Kinabukasan ng umaga ay nagulat na naman ang mga tao nang nakita nila ang dalawang bangkay ng aswang. Halos lahat ay nagtataka kung sino nga ba ang pumapatay sa mga aswang na kinatatakutan nila. Nanatiling tikom ang bibig namin ni Lowell. Hindi namin kailangang ipagsigawan na kami ang kanilang tagapagtanggol. Sapat na sa aming makita na kahit papano ay unti-unting nagkakaroon ng pag-asa ang mga tao na malapit nang bumalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. Tanghaling tapat na, pero abala pa rin kami ni Lowell sa paghahanap ng mga mapapakinabangan sa mga basurahan. Habang naglalakad kami, ay napag-usapan namin ang nangyari noong nakaraang gabi. Akala ko talaga mabibisto na tayo ni Tatang Erning kagabi. Mabuti na lang at hindi niya tayo nakilala. Ikaw lang naman Masyado kang kinakabahan Saka sabi ko na sa'yo, ako ang bahala. O di ba? Naniwala siya sa palusot na inimbento ko. Oo nga. Pero talagang dapat bang sabihin mo na nagbawas ako sa kung saan? Hayaan mo na. Ang importante, nakalusot tayo, di ba? Pero alam mo, naaawa ako kay Tatang Erning. Biruin mo, pinatay pala ng aswang ang asawa niya. Kaya siya nawala sa katinuan. Kaya nga nang nalaman ko ang kwento niya, ay naintindihan ko na ang pinagdadaanan niya. Sigurado ako na mahal niya ang asawa niya, kaya kung minsan ay nawawala siya sa kanyang sarili. Kaya hindi natin dapat pinagtatawanan ang mga kagaya ni Tatang Erning. Mas maganda kung uunawain natin sila, dahil madalas ay may masakit na dahilan kung bakit sila nagkaganon. Tama yung sinabi mo. Pero sa tingin mo, hanggang kailan kaya tayo rito sa lugar na ito? Kailan kaya natin mauubos yung mga aswang na narito? Yan hindi ko kayang sagutin, Lowell. Wala kasi tayong ideya kung gaano pa karami ang aswang na kailangan natin patayin. Tapos sabi mo nga, parang lahat ng aswang ay walang planong sabihin sa atin kung nasaan ang kuta nila, kahit pahirapan
at takutin pa natin sila ng gusto. Etong ginagawa natin, hanggang kailan natin to gagawin? Anong ibig mong sabihin? Itong pagiging manunugis natin, ang sinasabi ko. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Bakit, Lowell? Napapagod o nagsasawa ka na ba sa pagiging manunugis? Hindi naman, Kalel. Pero hindi mo ba pinangarap na magkaroon ng normal na buhay? Yung babalik na tayo sa bahay natin at magtatrabaho tayo ng maayos. Yung mamumuhay tayo gaya ng iba. Siyempre, gusto ko ring mamuhay ng normal. Pero itong ginagawa kasi natin ngayon, ang gusto ni tatay na gawin natin dalawa. Alam ko na malaki ang tiwala niya sa atin. Kaya niya ibinigay sa atin ang tungkulin na to. Pero kung hanggang kailan natin to gagawin, hindi ko rin alam. Siguro kapag hindi na kinailangan ng mga taong tulong natin, o kaya may ibang dumating para ipagtanggol ang mga tao mula sa mga aswang. Napahinto kami sa paglalakad nang nakita namin si Tatang Erning na nasa gitna ng daan at sumisigaw. May ilang mga tao na nakatingin sa kanya. Nagbubulungan ng ilan habang ang iba ay pinagtatawanan siya. Maniwala kayo sa sinasabi ko. 2 lalaki ang nakita kong pumatay sa mga aswang. Meron silang mga dalang itak. Sa kasamaang palad, hindi ko sila nakilala dahil may takip na tela ang kalahati ng kanilang muka. Ngunit ganun pa man, dapat tayong matuwa dahil hindi na natin kailangan matakot sa mga aswang. Meron na tayong mga tagapagtanggol. Biglang lumapit si Baldo kay Tatang Erning at hinawakan nito ang braso ng matandang lalaki. Teka nga, ano na naman bang panggugulo tong ginagawa mo, matanda ka, ha? Alam mo bang nakakabulaho ka na sa mga tao? Sa kami natatakot na sa'yo. Hindi sila ang dapat matakot, kundi ang mga aswang. Dahil sa mga tagapagtanggol natin, dumating na ang katapusan ng mga halimaw. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong bigyan ng peking pag-asa ang mga tao? Hindi ko sila pinapaasa, Baldo. Kung nagsisinungaling ako, ipaliwanag mo sa akin kung paanong sa 2 magkasunod na gabi ay may mga aswang na pinatay. Ano kasi, ang totoo niyan, ako ang pumatay sa mga aswang na yun. Ayoko sana sabihin sa inyo to dahil baka sabihin nyo na nagyayabang lang ako. Hindi ka lang mayabang. Sinungaling ka pa. Hindi ikaw ang pumatay sa mga aswang. 2 lalaki ang nakita kong gumawa nun. Kaya imposibleng ikaw ang aming tagapagtanggol. Bakit mo inaako ang isang bagay na hindi mo namang ginawa? Wala ka ba talagang may pagmalaki sa aming lahat? Kaya kahit ang pagsisinungaling ay gagawin mo. Hoy, tanda. Hindi ko na gusto lumalabas sa bunganga mo, ha? Nanlaki ang mga mata ko nang itaas ni Baldo ang isa niyang kamay habang nakakuyom yun. Alam ko na susuntukin niya si Tatang Erning, kaya mabilis akong tumakbo. Bago pa masuntok ni Baldo si Tatang Erning, ay nagawa kong iharang ang palad ko sa kamao niya. Malakas na tumama ang kamao ni Baldo sa aking palad. Nagulat si Baldo. Matiim ko siyang tinignan at hindi ko binitiwan ang kamao niya. Pati ba naman matanda na walang kalaban-laban? Papatulan mo? Bitiwan mo nga ako. At huwag kang nakikialam dito. Tandaan mo, kayang-kaya ko kayong paalisin dito ng kapatid mo. Wala kang karapatang paalisin kami rito. Kaya tigilan mo na ang pananakot sa amin na kaya mo kaming paalisin. Ngumisi si Baldo at binitiwan niya ang braso ni Tatang Erning. Nang sandaling yun ay napagtanto ko na isang malaking pagkakamali ang ginawa ko dahil baka malaman ni Baldo at ng mga tao roon na malakas ako. Kaya kahit alam kong susuntokin ako ni Baldo gamit ang isa niyang kamay, ay hinayaan kong dumapo ang kamao niya sa mukha ko. Kahit hindi ako masyadong nasaktan, ay nagtumba-tumbahan ako. Agad akong dinaluhan ni Tatang Erning. Tatadyakan pa sana ako ni Baldo,
Pero iniharang ni Tatang Erning ang sarili niya para protektahan ako. Tama na! Tama na, Baldo! Huwag mo nang saktan si Kalel! Mahina pala yung bata mo, Tatang Erning. Isang suntok ko lang, tumba na. Hoy, dugyot na palaboy. Sa susunod na kalabanin mo ulit ako, ay hindi lang yan ang makukuha mo sa akin. Bubugbugin kita hanggang magkulay ube ang buong katawan mo. Matapos yun, ay naglakad palayo si Baldo. Nakataas ang noo niya na para bang nagmamalaki siya na nagawa niya akong pabagsakin. Sa pagkakataon na yon, ay lumapit na si Lowell at tinulungan niya akong tumayo. Ayos ka lang ba, Kalel? Oo, di naman masyadong malakas manuntok si Baldo eh. Bakit kasi nakikialam ka pa? Kahit alam mong hindi mo naman kaya si Baldo. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Pumutok tuloy ang labi mo. Ayos lang po ako, Tatang. Kesa naman ikaw po ang sinuntok niya. Hindi po ako papayag na saktan po kayo ni Baldo. Dahil malaki po ang utang na loob namin sa inyo ni Lowell. Sa dami po ng tao rito, ikaw lang po tumanggap sa amin dalawa. Kahit mga palaboy po kami, ay pinatira niyo pa rin po kami sa bahay niyo. Ano ba? Maliit na bagay lang yun. Ayoko kasi na may mabibiktima pa ang mga aswang na yun at gagawin nila sa iba ang ginawa nila sa asawa ko. Saka sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang na mga mukhang dugyot at palaboy? Natawa kami ni Lowell sa sinabing yon ni Tatang Erning. Matapos yun ay nagpaalam na kami kay Tatang Erning dahil kailangan pa naming ipagpatuloy ang aming pangangalakal ng basura. Nang nakalayo na kami kay Tatang Erning, ay saka nagsalita si Lowell. Ikaw naman, ba't hinayaan mong suntukin ka lang ng Baldo na yun? Dapat lumaban ka sa kanya para makita niyang hinahanap niya. Nakalimutan mo na bang walang pwedeng makaalam sa kung ano ang kaya nating gawin? Oo nga pala, no? E paano kasi? Naiinis ako sa mukha niya nung naglalakad siya palayo. Ang yabang-yabang niya na para bang nagmamalaki siya na nagawa kanyang suntukin at patumbayin. Naku, kung alam lang niya, kayang-kaya mo siyang patulugin gamit lamang ang isang suntok. Hayaan mo na. Ang importante ay hindi niya nasaktan si Tatang Erning. Pero kanina, muntik na rin talaga ako makalimot eh. Muntik ko nang suntukin si Baldo. Mabuti na lang at naisip ko na hindi ko pwedeng gawin yun. Hindi na nagsalita si Lowell. Matapos yun, nang napuno na namin ng kalakal ang mga sako namin, ay nagtungo kami sa kabilang baryo dahil dun merong junk shop. Matapos naming maipagbenta ang mga kalakal, ay bumili kami ng bigas at dilata upang merong kaming maibibigay kay Tatang Erning. Nang nakauwi na kami sa bahay ni Tatang Erning, ay naabutan namin siya na nakaupo sa labas. Nakatanaw siya sa malayo at para bang napakalalim ng kanyang iniisip. Tumabi si Lowell kay Tatang Erning, habang ako naman ay nakatayo sa kanilang harapan. Tatang, bumili pala kami ni Lowell ng bigas at dilata para meron tayong pagkain mamaya. Hayaan niyo po. Basta may kitain po kami sa pangangalakal, ay ibibili kagad namin ng pagkain para hindi po palaging panis po ang kinakain natin. Teka, ang tahimik mo naman yata, Tatang. May problema po ba? Iniisip ko kasi kung sino ba talaga ang dalawang tagapagtanggol na yon. Pakiramdam ko kasi ay nakita ko na sila kung saan. Pero hindi ko maalala. Kung wala sana silang takip sa muka, ay makikilala ko sila. Hayaan niyo na po kung sino po sila. Ang sabi niyo ay may takip po ang kanilang mukha, di ba? Kaya baka ayaw po nilang makilala sila o may makaalam ng kanilang pagkatao. Tama po si Kalel. Meron talagang mga tao na tumutulong pero ayaw nila na malalamang tumutulong sila. Bagya akong kinabahan nang biglang tumingin si Tatang Erning kay Lowell. At pagkatapos ay sa akin, medyo nanlaki ang kanyang mga mata.
Teka, bakit ganyan po kayo kumakatingin sa amin? Kayong dalawa. Parang kawig nyo yung dalawang tagapagtanggol. At ang mga katawan ninyo, ang taas nyo, kagaya rin ng sa kanila. Umamin nga kayo sa akin. Kayo ba ang mga tagapagtanggol namin? Ho? Hindi po. Imposible po yung sinasabi nyo. Nakita nyo naman kay Baldo pa nga lang Hindi na ako umubra. Isang suntok lang niya sa akin, tumumba na kagad ako. Kaya imposible po na may kakayahan kami makipaglaban sa mga aswang. Matatakutin at mahina po kami ng kambal ko. Sa bagay, tama ka. Imposibleng kayong dalawang tagapagtanggol. Dahil mga mahihina kayong nilalang. Si Baldo nga hindi nyo kaya. Tama po kayo, Tatang. Saka, may mga tao naman talaga na magkatulad ng katawan at ng taas, di ba? Ang mabuti pa po ay magluto na muna kami ni Lowell. Malapit na po yatang magtanghalian para makakain na po tayo. Magkasama kaming pumasok ni Lowell sa bahay ni Tatang Erning. Medyo kinakabahan pa rin ako dahil sa hinala ni Tatang Erning na kami ang dalawang lalaking nakita niyang nakipaglaban sa mga aswang. Muntik na tayo ron Kaya nga Pero sa tingin mo ba, ay nakumbinsi natin si Tatang na hindi tayo nakikipaglaban sa mga aswang? Sa palagay ko naman, oo. Hindi ba't binawi niya rin kagad yung sinabi niya na baka tayo ang mga lalaking yon? Pero syempre, Lowell, may nabuo ng hinala sa utak niya. Kaya, maging maingat na lang tayo sa susunod. Tumigil kami sa pag-uusap nang biglang pumasok si Tatang Erning. Tumayo siya sa pintuan at mas lalo akong kinabahan nang tinitigan niya kami ni Lowell na para bang pinag-aaralan niya ang kilos namin. Pinilit kong umakto ng normal dahil alam ko na kapag naramdaman ni Tatang Erning na kinakabahan kami, ay mas lalo siyang maghihinala. Kinagabihan ay hinintay namin ni Lowell na matulog si Tatang Erning para makalabas na kami. Nakahiga kami sa banig habang si Tatang ay nakaupo sa papag at nakatingin sa kawalan. Tatang, hindi pa po ba kayo matutulog? Medyo malalim na po ang gabi Hindi pa ako inaantok. Saka iniisip ko pa rin kasi kung sino ba talaga yung mga nakipaglaban sa mga aswang. Si Tatang naman hindi po talaga kayo makakatulog. Kung iisipin niyo pa rin yan. Humiga na po kayo para makatulog na kayo. Bakit ba pinipilit mo akong matulog? Sa hindi pa nga ako inaantok Hindi naman po sa ganun. Masama po kasi nagpupuyat kayo, lalo na't may edad na po kayo. Oo nga pala. Tama ang sinabi mo na yan. Ang dapat sa mga kagaya kong matanda na ay natutulog ng maaga para humaba pa ang buhay. Salamat sa payo mo. Nagkatinginan kami ni Lowell nang humiga na si Tatang Erning. Naghintay pa kami ng ilang minuto hanggang sa narinig na namin ang malakas na paghilik niya. Tahimik kaming bumangon at lumabas. Nagtungo kami sa likod ng bahay dahil naroon ang aming sako. Mula sa sako namin ay kinuha namin ng itak at ang mga damit na ginagamit namin sa tuwing nakikipaglaban kami sa mga aswang. Itinakip na rin namin ang bandana sa aming muka at saka kami naglakad-lakad sa baryo upang maghanap ng mga aswang. Habang naglalakad kami, ay isang aswang ang lumitaw sa aming unahan. Nanlilisik ang namumula niyang mga mata at bigla siyang tumakbo palapit sa amin ni Lowell. Sinalubong ko ang aswang pero nagawa niyang iwasan ang mga pag-ataking ginawa ko. Sabay naming inatake ni Lowell ang aswang at sabay din naming itinarak ang aming mga itak sa kanyang tiyan. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang malakas na sigaw ng aswang. Napansin ko ang pagbukas ng pinto at bintana ng mga bahay. Sumilip ang mga tao
at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ganun pa man, tiwala ako na walang makakakilala sa amin ni Lowell kaya ipinagpatuloy namin ang pakikipaglaban sa aswang. Hinugot namin ang itak sa katawan ng aswang. Tinaga ko sa gilid ng leeg ang aswang at lumikha yun ng malalim na sugat. At tuluyan nang natapos ang buhay ng aswang nang itarak naman ni Lowell ang itak sa tapat mismo ng puso nito. Agad na bumagsak ang aswang sa lupa. Doon na tuluyang lumabas ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Para makaiwas sa kanilang mga pagtatanong, ay nagmamadali kaming tumakbo palayo sa mga tao. Nang gabing yun, ay masaya kami dahil isang aswang na naman ang aming napaslang. Mabuti na lang at walang nagtangkang sundan kami. Marahil ay nagulat talaga ang mga tao sa nakita nila, kaya hindi na nila naisip na alamin kung sino kami ni Lowell. Dumaan muna kami sa Talayban at saka kami dumiretso sa bahay ni Tatang Erning. Nagpalit kami ng damit at pumasok na kami sa bahay. Natigilan kami ni Lowell nang naabutan namin si Tatang Erning na nakaupo sa papag habang nakatingin sa aming dalawa. Tatang, bakit gising na po kayo? Kayong dalawa, saan kayo galing? Huwag niyong sabihin na may sumakit na naman na tiyan sa inyong dalawa at nagpunta kayo sa Talayban. Ganun na nga po. Pero si Lowell naman po nagbawa sa Talayban. Siya naman po sinamahan ko. At paanong sasakit ang tiyan niya? Hindi naman panis ang kinain natin sa maghapon dahil kayo mismo'ng dalawa ang bumili ng pagkain natin. Alam kong may kailangan kayong aminin sa akin. Kaya umamin na kayo. Ano po ba sinasabi niyo, Tatang Erning? Wala naman po kaming dapat aminin sa inyo. Nakita ko kayo kanina. Nilabanan niyo yung aswang at pinatay niyo. Kayo ang dalawang lalaking nakikipaglaban sa mga aswang. Hindi niyo na may tatago sa akin yon. Talaga po ba? May pinatay kaming aswang? Huwag na kayong magmaang-maangan. Hindi niyo na ako mapapaniwala sa mga kasinungalingan ninyo. Akala niyo ba ay tulog na ako kanina? Nagkunwari lang akong tulog dahil malakas talaga ang kutob ko na kayo ang mga tagapagtanggol. Nakita ko kayo na nagpalit ng damit sa likod ng bahay. Nasaksihan ko kung paano niyong pinatay ang aswang at pagkatapos ay nagmamadali kayong umalis. Huwag na kayong magpanggap dahil alam ko na ang lahat. Booking na kayo! Bigla kaming natahimik ni Lowell. Nagkatinginan kaming dalawa. Alam ko na sa pagkakataong yun ay wala na talaga kaming lusot kay Tatang Erning. Wala na kaming magagawa kundi ang umamin sa kanya. Tama po kayo, Tatang. Kami nga pong nakikipaglaban sa mga aswang na sumasalakay dito. Pasensya na po kayo kung inilihim namin yun sa inyo. Hindi naman ako nagagalit sa inyo. Ang totoo nga niyan ay sobra akong natutuwa at nagpapasalamat dahil dumating kayo rito sa aming lugar sa panahong kailangan namin ng kagaya nyo. Ang ipinagtataka ko lang ay ano ang dahilan kung bakit ayaw ninyong malaman na kayo ang aming tagapagtanggol. Dahil naniniwala po kami na hindi kailangan malaman ng mga tao ang tulong na ginagawa namin. Ang totoo po niyan, Tatang, ay nagpupunta po kami ni Lowell sa iba't ibang lugar kung saan merong mga aswang na banta sa buhay ng mga tao. Ito po ang ginagawa namin ay paraan namin para bigyan po ng pagpupugay ang namayapa naming tatay na dati rin po manunugis. Hindi ako papayag na hindi malalaman ng mga tao ang ginagawa ninyong kabayanihan. Ang dapat ay purihin nila kayo. Dapat silang magpasalamat sa inyong dalawa. Hindi po namin kailangan ng papuri at pasasalamat ng mga tao, Tatang Erning.
ayos na po kami na malaman namin na ligtasan lahat dito. Pasensya na. Pero hindi talaga ako sang-ayon sa paniniwala niyong dalawa na hindi kayo dapat bigyan ng papuri at pasasalamat. Nagulat ako nang biglang lumabas si Tatang Erning. Tumakbo siya papunta sa gitna ng daan at doon ay sumigaw siya. Lumabas kayong lahat sa inyong mga bahay! Alam ko na ang pagkatao ng mga tagapagtanggol natin! Nagmamadali naming pinuntahan si Tatang Erning. Sinubukan namin siyang pigilan, pero lumabas na ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Maging si Baldo ay naroon din. Itong 2 tao na to na nasa tabi ko na pinagtatawanan ng ilan sa inyo ay ang tinutukoy kong mga tagapagtanggol. Silang nakikipaglaban sa mga aswang para sa kaligtasan natin lahat. Inabot ka na naman ba ng pagkabaliw mo, Tatang Erning? O anong magiging tagapagtanggol ang magkakambal na yan? Mga duwag at dalawag yan eh. Isasuntok ko nga lang sa isa sa mga yan, bumagsak na. Maniwala ka sa sinasabi ko, Baldo. Sila talaga ang pumapatay sa mga aswang. Maniwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Dapat tayo magpasalamat sa kambal na ito dahil ibinubuwis nila ang sarili nilang buhay para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Tumigil ka na sa kasinungalingan mong yan, tanda. Kung kayo nga ay hindi naniniwala na ako ang pumatay sa mga aswang, ay mas lalong hindi ka panipaniwala na ang dalawang yan ang nakikipaglaban sa mga halimaw na yon. Tatang, tama na po, Tatang. Wala pong maniniwala sa inyo. Nakikiusap po kami sa iyo na huwag niyo na pong pilitin na maniwala sa inyo mga tao. Tara na po. Pumasok na po tayo sa bahay niyo. Tara na, Tatang. Tinignan ko si Tatang Erning ng diretso sa kanyang mga mata. Nang sandaling yon ay naramdaman ko na para bang naintindihan niya na ako. Kaya tumango siya at mag-isa siyang bumalik sa loob ng kanyang bahay. Humingi naman ako ng paumanhin sa mga taong naroon. Sinabi ko na wala lang si Tatang Erning sa kanyang sarili, kaya niya nasabi ang mga ganong bagay. Nagsimulang bumalik ang mga tao sa kanilang mga bahay at doon na namin sinundan ni Lowell si Tatang Erning. Tatang, alam ko na gusto niyong baguhin ang tingin ng mga tao sa amin dito. Pero wala po talaga kaming balak ni Lowell na ipaalam sa kahit na sino dito kung sino kami at kung anong ginagawa namin. Sana po ay irespeto niyo po ang bagay na yon. Naiintindihan ko na kayo. Pasensya na ako, masyado akong nadala sa aking damdamin at sa gustuhan kong matuwa ang mga tao sa inyo. Hindi lang talaga ako makapaniwala na may mga taong kagaya nyo na sa kabila ng kabutihang ginagawa ay mas gusto na wag makilala ng lahat. Isa po kasi yan sa bili ng tatay namin sa amin. At alam po namin ni Lowell ang dahilan kung bakit gusto ng tatay namin na walang makaalam na nakikipaglaban po kami sa mga aswang. Naputol ang pagsasalita ko nang may narinig kaming sigawan ng mga tao sa labas. Ano nangyayari? Bakit parang may nagkakagulo? Mukhang may sumasalakay pong aswang, Tatang. Dito lang po kayo sa loob ng bahay nyo. Kailangan po naming harapin ang aswang na yon. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Nagmamadali kaming nagpalit ng damit ni Lowell at agad naming hinanap kung nasaan ang kaguluhan. Hindi nagtagal ay nakita namin ang isang aswang. Mas malaki siya kumpara sa mga naunang aswang na pinatay namin at agad kong naramdaman ang kakaiba niyang lakas. Hoy! Kami ang harapin mo! Sabihin niyo sa akin, kayo ba ang 2 manunugis na pumatay sa mga alagad ko? Kami nga! At ikaw na ang isusunod namin sa kanila! Huwag niyo akong itulad sa mga naunang aswang na pinatay niyo. Dahil ako ang kanilang pinuno.
ako ang tatapos sa inyo. Mga handang kayo sa kagustuhan kong sakupin ang lugar na ito para gawin kong kuta. Kalel, mukhang malakas ang isang yan. Humanda ka. Alam ko, nararamdaman ko ang lakas niya. Huwag tayong maging kampante kambal. Dahil parang mahihirapan tayo dyan. Inihanda namin ni Rowell ang aming sarili sa pakikipaglaban. Sabay kaming tumakbo palapit sa pinuno ng mga aswang. Nanatili siyang nakatayo at parang hinihintay niya kaming makalapit sa kanya. Nang malapit na kami sa aswang, ay naghiwalay kami ng direksyon ni Lowell. Pumunta ako sa kaliwa, habang si Lowell naman ay sa kanan. Sabay sana naming tatagain ang aswang, pero mabilis niyang nahawakan ang aming mga kamay na may hawak na itak. Nakakalokong ngumisi ang aswang. Binalaan ko na kayo. Sinabi ko nang hindi ako kagaya ng mga alagad ko. Hindi ito ang unang beses na nakipaglaban ako sa mga manunugis. At lahat ng manunugis na naglakas ng loob na labanan ako ay matagumpay kong napatay. Kaya hindi malabong ganun din ang magiging kapalaran niya. Pero sigurado ako na ngayon ka lang nakakita ng kambal na manunugis. Magkasabay naming sinipa ni Lowell sa tiyan ang aswang. Nabitiwan niya kami at napaatras siya. Muli kaming sumugod at sa pagkakataon na yon ay nagawa kong tagain sa balikat ang aswang. Habang si Lowell naman ay tumakbo sa likod ng aswang. Humiga siya sa lupa at ginamit niya ang kapangyarihan ng mutya ng kambal tuko upang humalo siya sa kulay at tekstura ng lupa. Muli kong inatake ang aswang at nagpalitan kami ng pag-atake. Ilang beses ko siyang nataga at nasaksak. Pero kahit duguan na siya, ay hindi ko siya nakitaan ng panghihina. Sandali akong lumayo sa aswang at ngumisi ako. Mukhang tama nga ang sinabi mo. Mas malakas ka nga kumpara sa mga walang kwenta mong alagad. Pero ito ang tatandaan mo. Wala ka pa rin laban sa amin ng kambal ko. Kambal? Pero nasa na sinasabi mo kambal mo? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Mukhang iniwala ka na niya dahil natakot na siya sa akin. Kahit mag-isa na lang ako ngayon, ay kayang-kaya pa rin kitang talunin. Hindi ko na kailangan ng tulong ng kambal ko. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na magsisisi ka na dahil kinalaban mo ka. Malakas na humalakak ang aswang at muli siyang sumugod sa akin. Mas naramdaman ko ang kapangyarihan ng mutya ng kambal tuko ng sandaling yun. Alam kasi ng mutya kung kailan ko siya mas kailangan gamitin. Hindi na lang itak ang ginamit ko para labanan ang pesteng aswang. Sinamahan ko na rin yun ng suntok at sipa. Sunod-sunod ang naging pag-atake ko sa kanya, kaya wala siyang nagawa kundi ang umatras ng umatras. Sinadya kong gawin yon hanggang sa nakita ko na malapit na siya kay Lowell. At nang malapit na ang aswang sa kinahihigaan ng kakambal ko, ay biglang itinarak ni Lowell ang itak sa talampakan ng aswang. Doon na niya ipinakita ang sarili niya sa aming kalaban. Napaupo ang aswang habang bakas ang sakit sa kanyang muka dahil sa malalim na sugat sa kanyang paa. Tumayo kami ni Lowell sa harapan ng aswang. Napalagay mo ba? Hahayaan ko makipaglaban ang kakambal ko na mag-isa? Wala kami naging laban na hindi kami magkasama. Buang ka. Karon na ang imong katapusan. Magalimbungan mo! Unsang klase nga mahika ang inyong gigamit. Gilibog ninyo ko. Dili mo patas makigaway.
Hoy, Tagalog ni. Di ako marunong mag-Cebuano. Tsaka bakit parang paiyak ka na? Natatakot ka na ba? Dahil alam mong nalalapit na ang katapusan mo. Galit na umangil ang aswang. Tatayo pa sana siya. Pero hindi na namin siya binigyan ng pagkakataon para makabawi. Sabay naming inatake ang aswang at sabay din naming itinarak ang aming mga itak sa ibabaw ng ulo ng aswang. Napamaang ang aswang at tila hindi siya makapaniwala sa bilis ng aming paggalaw. Nang hugutin namin ng itak, ay tuluyan na siyang bumagsak at doon na siya binawian ng buhay. Makalipas ang ilang sandali, ay halos palibutan na kami ng mga tao. Maya-maya pa, ay lumapit sa amin si Baldo na may malaking ngiti sa labi. Maraming salamat sa tulong niyo sa aming baryo. Bilang ako ang anak ng aming kapitan, inuutusan ko kayong magpakilala sa aming lahat. Gusto kong makita ang mukha ninyo. Hindi niyo na kami kailangan makilala. Sapat na sa amin na nagagawa namin ang aming misyon sa inyong lugar. At sigurado ako na simula sa gabing ito ay wala na kayong dapat na ipangamba dahil napas lang na namin ang pinuno ng mga aswang. Sigurado ako na sa sandaling ito ay matatakot na ang mga alagad niya na sumalakay dito dahil wala na ang kanilang pinuno. Ganun ba? Sana nga ay totoo ang sinabi mo. Ayoko kasing umasa ang mga tao rito. Naligtas na sila mula sa mga aswang. Hindi kami magsasalita ng walang katotohanan. At isa pa, sa ilang araw na pananatili namin sa lugar nyo, ay nakikita namin ang lahat na nangyayari dito. Naging saksi kami sa hindi magagandang bagay na ginagawa mo. Bilang ikaw ang anak ng inyong kapitan, huwag mong gamitin ang iyong posisyon para tapak-tapakan ang sa tingin mo ay mahihina. Gamitin mo ang iyong lakas para ipagtanggol sila. Umurong ang dila ni Baldo sa sinabi ko. Matapos yun, ay inaya ko na ang kakambal kong si Lowell na umalis. At bago kami maglakad palayo sa mga tao, ay nakita ko si Tatang Erning na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakangiti siya sa amin ni Lowell. Marahan siyang tumango nang magtama ang aming mga mata. Matapos yun, ay tuluyan na kaming naglakad ni Lowell palayo hanggang sa naglaho na kami sa paningin ng mga tao. Bumalik kami sa bahay ni Tatang Erning nang unti-unti nang sumisikat ang araw. Sinalubong kami ni Tatang Erning ng mahigpit na yakap. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat dahil sa pagpatay niyo sa pinuno ng mga aswang. Ay alam kong ligtas na ang aming baryo. Alam ko rin na makukuha na ng asawa ko at ng iba pang pinatay na mga aswang ang hustisya na nararapat para sa kanila. Walang anuman po yun, Tatang. Yun naman po talaga ang dahilan kung bakit po kami nagpunta rito. Pero dahil tapos na po ang mission namin, Tatang Erning, ay kailangan na po naming umalis. Ano ka mo? Abay, bakit kayo aalis? Dito na lang kayo manirahan sa bahay ko. Gustuhin man po namin, Tatang, natanggapin po ang alok nyo. Hindi po pwede. Marami pa pong lugar. Hanggang ngayon, sinasalakay po ng mga aswang. Kailangan din po nila ang tulong namin ng kambal ko. Ganun ba? Naiintindihan ko. Hayaan nyo at ipagdadasal ko sa ating Panginoong Diyos ang inyong kaligtasan at tagumpay sa bawat laban na haharapin nyo. Daghang salamat giyod ninyo, mga higala. Hangtod sa sunod nato,
nga pagkita. Ho? Ano pong ibig sabihin nun? At sabi ko, maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Salamat din po sa inyo. Dahil kahit sandali, ay muli po naming naramdaman ni Lowell kung paano po magkaroon ng pamilya. Huwag po kayong mag-alala. Dahil kapag nagkaroon po kami ng pagkakataon, ay dadalawin po namin kayo rito. Hangtod sa sunod natong pagkita. Lolo Erning. Aba, marunong ka na pala mag-Cebuano. Ginaya ko lang po kayo. Sa huling pagkakataon, ay niyakap kami ni Tatang Erning. Matapos yun, ay tuluyan na kaming nagpaalam sa kanya. Mabigat man sa loob namin ni Lowell na iwanan si Tatang Erning, ay alam namin na may mga lugar pa rin na ginagambala ng mga aswang at naniniwala ko na sa tamang panahon ay muli naming makakapiling si Tatang Erning. Ang totoo ay hindi muna kami umalis sa lugar na yon. Tuwing gabi ay patuloy kaming nagbantay at nagmatsyag dahil nais naming makasiguro na wala ng aswang ang sasalakay. Hanggang isang gabi, habang nasa itaas kami ng puno at nagbabantay ni Lowell, ay nakita namin si Tatang Erning na naglalakad. Nakasalubong niya si Baldo at nag-usap ang dalawa. Nasaan na nga pala yung dalawang kambal na palaboy na inampun mo? Parang di ko na sila nakikita rito Ang tinutukoy mo ba ay sina Kalel at Lowell? Matagal na silang umalis dito sa baryo natin dahil tapos na nilang linisin ang mga kalat at basura rito. Wala na ba silang makuwang kalakal dito? At lilipat na naman sila ng ibang lugar? Tama ka. Lilipat sila sa ibang lugar para linisin at ubusin ang mga basura doon. Mahinang tumawa si Baldo at saka siya naglakad palayo kay Tatang Erning. Habang sinusundan ni Tatang Erning ng tingin si Baldo, ay narinig namin ni Lowell ang kanyang pagbulong. Sigurado ko na kung nasaan sina Kalel at Lowell, ay ginagawa nila ng mahusay ang paglilinis nila ng basura. Naniniwala ako na hindi magtatagal ay tuluyan na nilang mauubos ang mga kalat o mas tamang sabihin kong mga aswang na nagdadala ng takot sa mga tao. Matapos yun, ay naglakad ng palayo si Tatang Erning. Nagkatinginan kami ni Lowell nang sandaling yon ay nahinuha namin na tapos na talaga ang misyon namin sa lugar na yon. Tuluyan na kaming umalis ni Lowell sa lugar na yon. Ipinagpatuloy namin ang pagpunta sa iba't ibang lugar na sinasalakay ng mga aswang. Pero hindi namin nakalimutan si Tatang Erning. Binalikan namin siya at tinulungan namin siyang madala sa isang mental hospital para magamot ang kanyang problema. Halos 1 taon nang lumipas bago siya nakalabas, at nang lumabas siya roon ay para na siyang isang bagong tao. Sa kasalukuyan, huminto na muna kami ni Lowell sa pagiging manunugis. Payapa at masaya na kaming nakatira sa bahay namin kasama si Tatang Erning na parabang tunay na rin naming lolo. Marami akong natutunan sa lahat ng nangyari. Napatunayan ko na hindi kailangan malaman ng mga tao ang kabutihang ginagawa mo dahil alam namin ni Lowell na lahat ng ginagawa namin ay nakikita ng Diyos sa langit. Alam ko rin na maaaring dumating ang araw na kailangan namin bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero sigurado ko na walang laban ang hindi namin mapagtatagumpayan basta't magkasama at nagtutulungan kami
ng kakambal kong si Lowell. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento at sana ay marami po kayong natutunan na aral. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinatutunayan lamang na ang tunay na pagtulong ay yaong ginagawa ng tahimik at taus-puso, hindi para purihin, hindi para suklian, kundi dahil may malasakit at pag-ibig ka sa kapwa. Ito ang kabutihang nagmumula sa pusong marunong umunawa sa hirap ng iba. Kapag ang pagtulong ay walang hinihintay na kapalit, magiging mas dalisay ito. Walang bahid ng pagmamataas, walang bahid ng interes. Tulad ng sinasabi sa mga gawa, Kabanata 20, Talata 35, mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ipinapaalala nito na ang tunay na biyaya ay hindi lamang nasa tinatanggap, kundi higit sa lahat, nasa pagbibigay. Sa huli, ang kabutihang ginagawa ng lihim at walang kapalit ay hindi nawawala sa paningin ng Diyos. Maaaring hindi ito masuklian ng tao, ngunit tiyak na may kapalit na pagpapala mula sa Kanya sa tamang panahon at sa paraang higit pa sa ating inaasahan. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.